kasama natin yun sa Miss Philippines before. Part siya ng G-Force dati. Tapos siya yung turo sa amin. Controversial. Controversial. Okay, game. Bye-bye. Rolling. Kumusta yung preparations mo, especially for the dance routine para sa iyong concert sa July? Actually po, medyo intense na po talaga. Siguro, nag-minimum po kami ng 3 hours per day. So, minsan nakaka 4 hours a day po kami. Tapos after, nag-jogging po ako for extra stamina. And I think po, na magiging mas rigorous pa po talaga yung magiging training ko. Kasi gusto ko po talaga na mag-improve po ako and talagang ma-polish ko lahat na gagawin ko sa class. So, ang i-expect ng audiences ay talagang full performance, parang yung mga Beyonce na gano'n. Kasi may dance and singing, di ba? Gano'n, kung halos puro gano'n. Yes, well, ang gusto ko po kasi is makita po nila ako kasi nakita nila what I'm capable of doing sa pagiging performer ko. Kasi may iba po, pag hindi po nila alam kung ano yung dapat nilang i-expect. So, gusto ko pakita sa kanila na talagang pinaghihirapan ko po ito, dedicated talaga ako, and nag-train talaga ako. Also, sa The Clash movies, kumusta yung experience mo as a judge dito? Nagugulat ka ba sa mga ipinapakitang talents itong mga kabataan? Sobrang galing po nila and hindi lang po sila magaling kumanta, magaling din po sila sa storytelling. Kasi po yun yung hinahanap ko sa kanila, sa mga clashers. Hindi lang po yung kung gaano ba sila kagaling pumilit, yung vocal theatrics nila. Ang hinahanap ko po talaga is ano yung meaning ng song para sa kanila. Ano yung gusto nilang i-convey the message. Ano yung, kumbaga, gusto nilang ipakita. Ano ba yung puso, yung stage presence, kasi binabantayan ko as a judge. I know you're busy with your concert, tapos meron ka mag The Clash movies. But meron ka pa bang ibang project na sorpresa para sa iyong fans? May gagawin po akong show by the end of this year. Sa ngayon po, nagpapahinga lang muna ako sa mga teleserye. So, focus po ako sa performer side ko. Sa kutrain ko sa maganda ko, sa masayaw ko. Pero may gagawin po akong show by the end of this year. So, i-expect po nila na, well, hindi ba ako pwede mag-share po, pero i-expect na lang din nila na for this show, mas mag-aaralan ko din talaga, more workshops pa, gusto ko po talaga na talagang So, iba yung more of ma-entertain ko yung mga tao. acting ulit. Mag-act Yes, ka yes, dito. ito po. Show, show po talaga siya, teleserye po. Teleserye by the end of this year. So, ngayon parang na-focus mo muna dito talaga muna sa concerts. I'm on a short break po pagdating sa mga teleserye dahil nga sunod-sunod po ang mga naging shows ko at talagang parang iniyak ko na lahat sa mga dati kong shows. So, kailangan mo na magpahinga na ng aking mata. Dahil po laging umiiyak ang aking mga movies. So, abangan na lang po nila yung gagawin kong next show. Pero I think medyo mas feel good po yung gagawin. Kumusta ang love life? Kumusta? Inspired ka ba ngayon? Inspired po ako dahil sa nangyayari sa aking life. Showbiz. Well, ayun. Abangan, ang dami ng video. Sige, okay lang. I respect the privacy. Thank you po. Ang ganda-ganda mo kanino. Ikaw yung First runway show. Tol, lipat ako dyan. Diba? Madam, excuse lang, madam. Lipat lang. So, kanina yung talagang formal na. Sorry. Pero once ka lang, kanina lang kayo nag-rehearse for the... Hindi yan. Sabi ko nga kanina sa kanila, bagalin mo kasi yung rap. Ikaw pa okay. Jillian, how was like working on your first runway show? Ano yung mga challenges for you? Hello po. I think kasi po sobrang sanay po ako sa pag-perform. So, parang sanay ako na choreograph talaga lahat ng gagawin ko. Siyempre, pag sumasayo, medyo fast-paced siya. Tapos,
sobrang baliksi po yung mga kilos. Dito naman po talaga kailangan talaga namnamin ko po yung moment. Actually po, minsan nagiging camera shy po ako pag parang sobrang tagal ko nakaganyan lang. Parang minsan lumalabas po yung pagiging mahiyain ko pa rin. Kaya po gusto ko po perform kasi hindi ko po masyadong naiisip yung mga cameras or pag umaarte ako. Mabilis ka lang. Yes, pero ito po kasi nakikita ko po lahat nakatutok yung mga cameras nila. Tapos kailangan ko bagal ka maglakad. So yun, first runway show po po. And I'm very happy naman. Jillian, of course, you work with many designers. And if ever they have top 3 designers in mind in the future you want to walk for? Well, nung baby po ako, ginawan po ako ni Sir Francis Libian ng mga gowns pag may gala. So definitely po si Sir Francis. I want to do Miss Bilan again. And, ito po naisip. Wait. Designers. Baka kasi magda po yung iba mga Oo. designers. Okay lang. So ito na yung Jillian, what for you is an ideal fashion? I mean, as Jillian. As Julia, Yeah. well, ako kasi po, mas iniisip ko yung comfort ko. Gusto ko komportable ako. Sa kahit saan ako pumunta. Pero gusto ko pa rin po na komportable pero laging may statement. Kumbaga, like ngayon po, interpret ko na parang isang white swan. And parang it's a sign of rebirth and purity and serenity. So last question na lang, title, of course, ito is Inspired Beginnings. What do you do to keep yourself inspired? Inspired? I think po yung, syempre most of the support sa akin, family ko, number one po yan. Si God, kasi sobrang grabe po yung blessings na binibigay niya sa akin. Recently, this year, and yung mga nanonood po sa akin, kasi hanggang ngayon po may mga nag-message sa akin, na-inspire sila, kung may nilalabas po ako ng shows. Like, ang dami pong mga nag-graduate po as mga medtech, na na-inspire daw po sila dahil kay Dr. Annalyn. So hanggang ngayon po yung may nagbe-message po sa akin. So doon po ako na-inspire na yung pagiging artista ko po, may bigger purpose po pala siya. Hindi lang po ako andito to entertain, but to inspire other people. And na-inspire ako doon sa factory. Simona, we met before. Yes, naalala ko